Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang inherited corruption. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the greatest problem of humanity is sin. Yung sin po, ito po ay inherited na natin. Lahat po tayo meron na ito simula pa lamang nung nahulog si Eva at si Adan sa kasalanan. Kaya po tinawag na pinakamalaking problema ng sangkatauhan yung kasalanan, dahil ito po yung ugat ng lahat ng paghihirap natin, yung pagkawasak, yung sakit, at yung kamatayan. Hindi lang physical na kamatayan, kundi spiritual na pagkahiwalay mula sa ating Panginoon Diyos. Ang kasalanan po yung dahilan kung bakit may kahulugan o kaguluhan rather yung mundo. Merong war, merong corruption, merong kahirapan, merong broken families, may insecurity, may depression, may selflessness, selfishness para rather, etc. Sobrang dami ng kasalanan. Ayaw ko na isa-isahin dahil aabutin tayo ng isang linggo kapag nirecite natin yan isa-isa. Kaya ayun, lahat po ng sinabi ko, lahat na nabanggit, hindi po ito simpleng problema lamang. Ito po ay universal. Pag sinabi po natin universal, lahat ng tao, lahat ng organization, lahat ng ethnic groups merong kasalanan. Walang exempted, walang sino man yung nakakatakas sa kasalanan. Kaya po tayong mga tao, it is part of our nature to be a sinner. Kaya sinabi po sa Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yun po yung sabi ng ating verse. Kaya ang kasalanan po ay dahilan kung bakit may kaguluhan sa ating mundo. Yun nga po, yung sinabi ko kanina, yung war, yung corruption, yung mga broken families, yung insecurities, etc. etc. At lahat po yun kailangan nating tawag dito, akuin o tanggapin sa mga sarili natin. Walang sinuman po yung exempted doon sa kasalanan niya. Kaya kahit gaano po tayo kabait, kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kayaman, kung yung isang tao po ay hindi maayos yung relasyon sa ating Panginoon Diyos, ay wala rin. Kaya lahat po ng tao kailangan ng relationship with our God, dahil po sa ating mga kasalanan. Wala pa rin magiging saysay yung lahat kapag yung talino, yung yaman, yung bait, kapag wala po tayong intimacy with our Lord. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Russell Ocampo, the greatest solution to the problem is Christ. Kung yung sa pamagitan po ng isang tao, which is si Adan, ay pumasok po lahat o nahulog tayong lahat sa kasalanan at sa kamatayan. At sa pamagitan naman po ng ating Panginoon sa Kristo o isa din tao, ay dumating po yung salvation o yung kaligtasan at yung kapatawaran. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Yun yung kailangan nating tanggapin sa ating mga sarili, na good works, religion, or being moral ay hindi sapat para maalis tayo sa ating mga kasalanan. Pero ibinigay po ng ating Panginoon Diyos yung kanyang bugtong na anak, yung only begotten Son, na ang ating Panginoon sa Kristo bilang tugon sa problema ng kasalanan. Ang ating Panginoon sa Kristo lang po yung perfect at walang kasalanan. Siya yung pinaka-fit as a sacrifice for our sin. Pero sa krus po, pinasan niya po lahat ng kasalanan ng ating mundo. Kahit siya po ay perfecto, kahit siya ay hindi nagkaroon ng bahid ng kasalanan, yung kasalanan na ibinigay niya, o yung kasalanan na nanggagaling sa ating mga tao, ay inako niya para lahat tayong mga sinners ay maging righteous. Kagaya pa nang sinabi ni Sir Jasser sa kanyang preach, na yung kasalanan ni person A, and yung kasalanan ni person B, mamamatay tao, yung adulterer, thief, etc. etc. Lahat yun, yung pagiging righteous o yung pagiging walang kasalanan ng ating Panginoon Diyos ay inilipat niya sa mga taong yun, at yung mga kasalanan yun ay kinuha niya para siya yung magbayad ng mga karampatang kabayaran na nararapat para sa mga kasalanan yun. Siya yung naging kapalit, naging sacrifice natin. Siya po yung tumanggap ng parusang dapat sana sa atin.
tapos nabuhay siyang muli, na nagpapatunay po na tagumpay niya o yung napagtagumpay niya na yung kasalanan at yung kamatayan. Na-conquer niya na lahat ng yun, and may authority siya o binigay na sa kanya lahat ng authority ng ating Panginoon Diyos dito sa buong mundo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, the greatest act you can do is proclaim Christ. Kapag naintindihan po natin kung gaano kalala yung epekto ng kasalanan at kung gaano kadakila ang ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa ating mga tao, natural lamang po na ibahagi natin ito sa mga kapwa nating tao. Ang pagproklamo po sa ating Panginoon Kristo ay hindi lang trabaho ng mga pastor o ng mga misyonaryo. Responsibility din po ito ng bawat isa sa atin, sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano. Hindi natin kailangan maging mahusay o maging magaling sa Biblia o magaling sa public speaking para ibahagi yung gospel o yung magandang balita, yung Great Commission na iniata sa atin ng ating Panginoon Kristo bago siya mag-ascend doon sa langit. Ang mahalaga po, binahagi natin o binabahagi natin ating Panginoon Kristo mula sa puso ng bawat isa sa atin, yung salita niya at saka yung mga gawa niya nung narito siya sa lupa, para ipakita sa atin kung paano sundin yung mga kautusan na binaba ng ating Panginoon Kristo doon sa Old Testament. And yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.